Sa isang gulod, sa itaas ng lawa, si Barre sinamahan doon ng guro ng paaralan sa San Diego upang ituro ang naging hantungan ni Don Rafael Ibarra. Ibig ko ipagpatuloy ang kanyang sinimulan. Lubang marami doon Crisostomo. Kailangan ng sige paaralan. Sa ngayon, sa silong lang ng kumbento ako Malayo pa lang si Sisa, ay nakita na niya ang mga gwardiya sibil na naghihintay sa kanyang bakuran. Nasaan ang mga anak mong magnanakaw? Magnanakaw? Narito kami upang sulidakin. Nakatakot si Basilio. Naroon naman si Basilio. Hindi ko alam kung nasaan sila. Kung gayon ibigay mo saan ang therapy. Sumama ka sa akin. Saan ninyo siya nadakip? Hayan ang inang ng mga magnanakaw. Sino ang babaeng iyan? Siya po ang babaeng pinagdadakip ng kura. Gawa-gawa lamang yan ng mga ganit ng kura. Palayain siya. Sa bahay ng pilosopo, kinabukasan matapos madalaw ni Ibarra ang kanyang mga lupain, ay nagtungo siya sa bahay ni Pilosopong Tasio. Hindi ako nagsusulat para sa panahon ngayon. Nagsusulat ako upang mabasa ng mga susunod na henerasyon. Para pag mababasa nila ang kanilang sasabihin, hindi pa rin natutulog sa gabi ang aking mga nanay. Ngunit, ano nga bang napatutulog ko sa iyo? Nais ko ang inyong payos tungkol sa isang malagang bagay. Pares ng pagsangguni sa aking limang ama. Binabala kong magpatayo ng isang paaralan dito sa atin. Ngayon bala kong matagal ko ng pangarap. Nais ko sabihin ninyo sa mga tao sa bayan ang dapat kong lapitan sa ikatutupad ng ang aking balak na iyon. Sumangguni ka sa gobernador, CEO at sakura. At kung malamang hindi sila magbibigay ng tumpak na kasalutan. Sumang-ayon ka na lamang upang huwag biglangan ang iyong balak. Hindi ba may isa sa katuparan ang balak ng walang bahid ng pagkukunwari? Ang katotohanan ay di dapat manghiram ng damit sa kamalian. Walang sino mang umiibig sa hubad na katotohanan. Wala na ba kayo ibang payo? Ito lamang, ang gaya ng sangang sitik sa buko at bunga at bulaklak ay umuyukuin kapag ihip ng malakas na hangin upang huwag mabali. Sa loob ng simbahan, hinihintay ng mga tao ang sermon ni Padre Damaso. General Malpumi, ako may kasama sa Orden iyon ng mga Franciscano, mga pangungusap na binigkas ni Dignitas. Ikalawang aklat, Kabanata, Ikasyam, Versikulong 20. Ang panangalian. Malaki ang piging ni Kapitan Tiago na idinaho sa kanyang malawak na hardin. Masaya siya kasalo ng kanyang mga panauwi nang lapitan siya ng isang utusan.
Ipagpatuloy ninyo ang mga usapan, Ginoo. Pinasasalamatan ni Don Crisostomo ang mga tumulong sa pagpapatayo ng paaralan. Tuloy pinupuri ang arkitekto. Arkitektura? Wala akong alam sa mga arkitekto. Dahil ang mga arkitekto ay mga hangal at ang mga nangangailangan sa kanila ay mga walang kwenta. Sa pagkakataong Ngunit, ito, Padre, ay hinamak ni para sa Padre isang Damaso paaralan, ang kailangan gunita ng ng ama ni biyahang Ibarra. gumamit ng plano. Hindi natagalan ni Ibarra ang ganitong paghamak, kaya't siniil ng binatang pari. At sa pamamagitan ng isang kutsilyong nakuha sa pagkainan, ay halos baliw tatarakan si Padre Damaso kung hindi na magitan si Maria Clara. Nagbunga ito sa pagkapatid ng pagmamahalan nila Ibarra at Maria Clara at ng pagkakatiwalag ni Ibarra sa simbahang Katoliko. Si Maria Clara ay nagkasakit din dahil sa pangyayaring ito. Hayaan mo't sasalubungin ko sila. Tuloy kayo, Doktor. Kapitan Tiago, kinagagalak kong pakilala sa iyo ang aking pamangkin, si Don Alfonso Linares. Kamusta kayo, Don Alfonso? Wala bang ipinagbilin si Crisostomo sa iyo, Tia? Wala siyang ibang sinabi kung sisikapin niya patuwarin siya ng arsobispo sa kanyang pag-ieskwela. Nilakad ni Ibarra sa Maynila na napawalang bisa ang pagkatiwalag sa kanya sa simbahang Katoliko. At sa tulong ng Kapitan General, ay pinatawa na rin ng arsobispo si Ibarra at pinabalik at tinanggap muli sa simbahan. Hindi naglubay ang mga kaaway ni Ibarra sa pagwawasak sa kanya. Nagpakana sila ng pagsalakay sa tanggulan ng Guardia Civil at yaon ay ipinaalam nila sa Alperes. Sa mga nag-aalsa, ang ipinababatid nilang utak ay si Ibarra, kung kaya't itong huli ay dinakip at ibinilanggo. Mapapawalan kung hindi lamang sa sulat na ipinadala niya kay Maria Clara, na wala rin namang kinalaman sa pagsasalita. Ngunit naging dahilan pa rin ito ng kanyang pagkakadiin. Nakatakas si Ibarra sa tulong ni Elias. Sa huling pagkakataon ay nakipagkita siya sa katipan. Isang tao matubig ang tumulong sa akin. Kaya ako na sa bilangguan. Pinuparito ka ng Diyos upang tulungan ako sa aming paghihirap. Tungkol sa iyong sulat, hindi mo ako at iyong katulad. Hindi ako nagparito upang humanda ng kaliwanag, kundi naparito ako upang humanda ng kaliwanag. Anong kahihingi ka na ilulot mo? Kung nag-aalinlan ka sa aking pag-ibig, tingin mo ako ang kasasa mo. Pinagkakali sabi ko sino ang tunay kong ama. Sino ang may tunay na ama? Si Padre Damaso. Katibayan, ano pinakita ba siyang katibayan? Ang aking ina ay nagbigay ni Padre Salvi sa akin. Bilang ko rin ang sulat. Pinagpasama sila at ang aming pag-ibig ko upang huwag ang kanyag ang liyong ng aking ina. Ngunit hindi ko alam na dadalhin niya natin sa iyo ang sulat. Saan ba naman? Madigayan na ako. Nauunawaan mo ang Crisostomo. Sorry ang pag-ibig. Salut lang naman siya. Saan ka man naroon? Ano ba kami Umangat ka na! Umangat ka na! Paalam, mahal ko. Paalam. Paalam, Crisostomo. Dahil sa inakala ni Maria Clara, napatay na si Ibarra, ay hiniling niya kay Padre Damaso na ipasok siya sa kumbento. Maging Hindi mo nga. ay magpapakamatay siya. Dahil dito, ay pumayag si Padre